Ethan? Nauutal at mahinang sambit ni Carissa. Nanlalaki pareho ang mata nilang dalawa ni Audrey. Mukhang kilala rin ito si Ethan. Napakagat siya na kanyang labi dahil itong unang beses na marinig niya ang boses nito. My goodness, boses palang sarap na. Ethan, aba halos hindi kita nakilala. Kamusta ka na? Todong iting bati ni Audrey kay Ethan. Napapangiti rin tuloy siya kapag sinaswerte ka nga naman. Jackpot, kilala ni Ate Audrey si Ethan. I'm good. It's been 2 years since I saw you. Halos malaglag ang panty ni Carissa na makita niya na malapitan ang gwapong mukha nito. Walang pores, makinis pa sa puwet ng baby ang pisngi nito. Higit sa lahat, maganda at mapuputi ang ngipin nito. 12 times siguro mag-toothbrush tong si Ethan. Napapakagat labi na lang siya habang nakatingin siya rito. Ito na atang pinakamasayang araw sa buhay niya. Pasimple niyang nilabas ang kanyang cellphone at pinictura niya ito. Oo nga, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Audrey kay Ethan. My brother and my mother wants to invite you for her birthday on Saturday. Inutusan lang kong ihatid to. May inabot tong invitation birthday card kay Audrey. Napapatingin to na kaunti sa kanya. Marahil napapansin nitong ginagawa niyang pasimpleng pagpicture rito. Itinago na lang niyang kanyang cellphone dahil baka magalit pa to. Nandito na pala si Ma'am Ethel? Tinanggap ni Audrey ang invitation letter nito. Kung si Carissa lang ang masusunod, hahawakan niya ang kamay ni Ethan at siya na mismo ang mag-aabot kay Audrey. Ngunit mabilis lang inabot ni Ethan kay Audrey ang invitation card, kaya hindi na siya nakagawa ng kanyang matinding the moves. Sa Friday pa yung dating niya. She just want to invite you ahead of time. Ang sarap sa pandinig ng boses nito. Hindi tuloy si Carissa mapakali sa tabi ni Audrey. Hinihila niyang laylayan ng uniform nito, ngunit manhid ata to. Binulungan niya to kahit halata ang kanyang gagawin. Napapatingin kasi si Ethan sa kamay niyang humihila sa uniform ni Audrey. Pakilala mo ako, ma'am. Schoolmate ko siya. Bulong niya kay Audrey. Medyo malakas pa nga dahil wala ata sa earth ang kaluluwa ni Audrey. Napapatingin naman si Ethan sa kanilang pagbubulungan. Nahalata na rin siya sa wakas ni Audrey at napangitito ng husto ng magets itong crush niya si Ethan. Ethan, nga pala ito si Carissa. Puto niya sa sinasabi ni Audrey. Mas gusto niyang Carissang ipakilala nito kay Ethan dahil yun naman talagang pangalan niya. Pinansagal lang siyang Risa ng lola niya noon, kaya yun ang naging nickname niya. Napangiwi naman si Audrey. Ay, Carissa pala. Siya nga pala si Carissa. Ka-schoolmate mo raw siya? Pasimple ni Carissa na kinurot si Audrey. Kinikilig kasi siya. Ngumiti naman ng tipid si Ethan at tumingin to ng diretso sa kanya. Parang hihimatayin tuloy siya dahil ito ang unang pagkakataon na nakatingin to ng diretso sa kanyang mga mata. Hi, nice to meet you, Carissa. Simple, ngunit nakakakilig itong pagbati sa kanya. Lord, pwede mo na akong kunin kasama siya? Gusto niyang tumili sa mga oras na yon pero pinigilan niyang kanyang sarili. Ayaw niya mapagkamalan siya nitong baliw. Hi, Ethan. Halos nalunok ata niyang kanyang dila dahil hindi niya to makausap na maayos. Na-starstruck kasi siya rito. Anong course mo? Sa dami ng students sa school hindi pa kita nakita. Kunot noong tanong nito sa kanya. Business management. Nahihiyang sagot ni Carissa. That's why. Malayo ang building ng course ko. Napalunok siya at hindi siya makapaniwalang kausap niya ngayon ng kanyang ultimate crush. Oo, at pang night shift ako kasi nag-work ako sa umaga. Ngumiti lang ng tipid si Ethan bago to tumingin sa rilong pambisig nito. Ate Audrey, I gotta go. Basta pumunta ka sa Saturday, ha? Pwede ko bang isama si Carissa? Tanong ni Audrey. Gusto niyang halik-halikan si Audrey sa mga oras na yon dahil sa sinabi nito. Tumingin ulit to kay Carissa. Yeah, sure. Wag lang yung boyfriend mo. Kabilin-bilinan kasi ni Kuya ni Ma'am. Okay, ingat ka Ethan. Masaya ako at nagkita pa ulit tayo. Bye girls. Paalam nito sa kanilang dalawa ni Carissa
Agad namang napaluhod si Carissa sa sahig na makalabas na si Ethan. Hoy, Carissa! Nag-alala tuloy si Audrey sa kanya, ngunit na walang pag-aalala nito na makitang nakagatlabi pa siya at may kakaibang ngiti sa mga labi. Diyos ko, ma'am, hindi ko akalaing makakausap ko siya. Para kang sira dyan. Natatawang sagot ni Audrey sa kanya at hinayaan lang siyang lumuhod doon. Ma'am, grabe ang gopo-gopo niya. Lalo na sa malapitan. Hindi ako makapaniwala, ma'am, kilala niya ako. Kaya sumama ka sa akin sa Sabado para makausap mo uli siya. Paano kayo nagkakilala, ma'am? Saan kayo nagkakilala? Family friend ka ba nila? Dati akong katulong ni mga Kiefer. Talaga, ma'am? Eh di lahat ng mga magkakapatid na Kiefer nakita mo na? Ngumiti siya. Oo naman, lahat sila. Ex-boyfriend ko pa nga yung isa eh. Proud niyang imporma kay Carissa. Nalaki naman ang mata ni Carissa. Talaga, ma'am? Sino doon? Halos sabay nagsalita si Audrey at ang gwapong lalaking kakapasok pa lang sa jewelry shop. Kahawig to ni Ethan Kiefer. Nasisiguro ni Carissa na magkapatid ang mga to dahil parang kambal na nga ang mga to sa pagkakahawig. Bumilis rin tuloy ang tibok ng puso niya dahil akala niya si Ethan Kiefer yon. Mas matured lang to na kaunti kay Ethan. May ngiti sa labi nito na para bang tuwang-tuwa to sa mga narinig sa kanilang pag-uusap. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Audrey kay Darren. Ang gwapo? Sambit naman niya. Isosoli ko lang to. Ipinatong ni Darren sa harapan nilang isang Tupperware. Okay. Kinuha agad ni Audrey ang Tupperware. Thanks for the longganisa. Naningkit naman ang kanyang mata. Ngayon natuklasan ni Carissa na pinakain na sa iba ni Audrey ang longganisang para sa kanya. Kaya wala ka palang baon na longganisa, ma'am? Kasi napakain mo na sa kanina. Pasimple siyang kinurot ni Audrey. Hi, I'm Darren. Pakilala ni Darren sa sarili nito sa kanya. Ako naman po si Carissa. Pakilala niya rin sa future brother-in-law niya. Lunch niyo na ba? Tanong ni Darren. Oo sir, malapit na po kami mag-lunch. Kaso baka dyan lang kami sa karinderya dahil wala nang baon si ma'am, pinakain pala ho sa inyo. Tinakpan tuloy ni Audrey ang kanyang bibig. Mamaya pa kami mag-lunch at hindi tayo pwede mag-lunch dahil magagalit ang boyfriend ko. Nawala naman ang ngiti ni Darren sa kanyang sinabi. Fine. Anyway, thanks for the breakfast. Walang kangiti-ngiti tong lumabas ang jewelry shop. Hala ka ma'am, nagtampo ata. Tukso ni Carissa kay Audrey dahil parang naamoy siyang something sa mga to. Napabuntong hininga si Audrey at parang nalungkot tong napaupo na lang. Ma'am, parang gusto makipagbalikan sa'yo ni Darren? Bakit ayaw mo? Usisa ni Carissa. Sinagot ko na si Ferdinand nung isang gabi. Nanlaki naman ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Gusto niya tong kutusan ng 10 beses dahil sinagot nitong maniligaw nitong peke. Para sa kanya, peke ang pagkatao na maniligaw nito. Ano? Ano ba yan, ma'am? Bakit sinagot mo yon? Ayoko dun eh. Napabuntong hininga si Audrey at tila malalim ang iniisip. Hindi ko naman kasi alam na babalik si Darren. Bigla na lang siyang babalik after 2 years. Ma'am, dapat hindi mo sinagot si Ferdinand. Hindi mo naman mahal yun eh. Tsaka, di ba sabi ko sa'yo, para may masamang ugali yun? Mabait si Ferds, maasikaso. Maasikaso dahil may kailangan yun sa'yo. Malakas ako makahalata kung masamang ugali ng isang tao, ma'am. Hindi naman sa pagiging judgmental, ma'am. Pero powers ko ata yun eh. Napabuntong hininga tong muli. Hindi naman sa pagiging chismosa, ma'am. Pero siya ba ang tatay ni Lucas? Usisa niyang muli na maalalang anak ni Audrey. Sabi na eh, kahawig niya si Lucas eh. Napakagwapong bata. Anong gagawin ko, Carissa? Ayokong saktan si Ferds. Makipaghiwalay ka na lang habang maaga pa, ma'am. Suggestion niya. Magaling talaga siya makialam, no? Natatakot ako. Baka iwanan lang ako ulit ni Darren. Ma'am, malay mo hindi na. Malay mo this time pang habang buhay na.
Malay mo ito na yung right time para sa pagmamahalan yung dalawa. Tumunog ang cellphone nito, ngunit hinahayaan lang ni Audrey magring na magring ang phone nito, kaya nakaalam na si Carissa. Sagutin mo na, ma'am. Feeling ko siyang totoo nagmamahal sa'yo. Paano mo na lamang siya to? Ayan, ma'am, oh. Nerad. Binaliktad lang na Darren. Dahil likas sa pakaalamera si Carissa, siya na mismo ang sumagot sa cellphone nito. Wala itong nagawa kundi kausapin si Darren. Wala pang 1 minuto nang tumayo si Audrey at nagmamadali na tong lumabas ng jewelry shop. Ma'am, saan ka pupunta? Tanong ni Carissa kay Audrey bago to lumabas ng jewelry shop. Sa malayo, ikaw muna bahala dito. Napangiti ng husto si Carissa. Napamura si Ethan dahil sa unang pagkakataon, natalo siya ni Russell. He can't believe it. He's the king when it comes to Carissa's. Anong nangyari? Bakit natalo siya sa pagkakataong to? Napapailing na lang siya habang pababa na siya ng kanyang car. This car features numerous proprietary designs and technologies and has a more streamlined structure than many modern sports car, and despite having one seat more than most similar races car, with the driver's seat situated in the center, it still provides a visibility superior to that of a conventional seating layout. Kaya paano siya natalo ni Russell sa laro nilang yon? Gamit-gamit niyang paborito niyang sasakyan. Ang laki ng ngiti ni Russell na makababa siya ng kanyang kotse at tanggalin niya ang kanyang helmet. You cheat? Biro ni Ethan dahil itong unang beses na natalo to sa car race nilang dalawa. He is his best friend since grade school. Anak to ng nakaraang presidente ng Pilipinas. Naging matalik niya tong kaibigan dahil pareho sila ng trip sa buhay. And your hobby? Of course, racing car. Kung ang mga kapatid niya ay busy sa iba't ibang business at sa mga babae, ibahin niyo siya dahil wala siyang ginawa kundi makipagkarera ng kotse kay Russell. Lumalaban rin sila sa ibang bansa for fun. For him, racing car is part of his life. Dude, I finally won! Tumalon-talon pa si Russell. Of course, he will very happy dahil malaking premyo ang kapalit ng bawat laro nila. Congrats! Natatawa na rin si Ethan dahil tuwang-tuwa to sa pagkapanalo nito. Sa bagay, masaya na rin siya dahil nanalo to kahit 1 beses. Sa 100 beses kasi nila naglalaro, ito pa lang ang unang beses na nanalo to sa kanya. You dude, that was fun. I can't believe it won. Sigaw nito upang marinig sila ng iba nilang kaibigan na nasa grassfield. 4 lamang sila magkakaibigan, but Russell is the only one he truly trusts. Sumaludo naman si Jacob habang nakangiti lang si Ben. Lumapit ang mga to sa kanila. Finally, Russell, you made it! Natalo mong hari ng karera. Tinapik ni Ben ang balikat ni Russell bilang pagbati nito. He cheated. Biro na lang ni Ethan, kaya nagtawa na ng mga to. Here's the catch, bro. Handa ka na ba sa punishment mo? Tanong ni Jacob sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Ethan, may man. Hindi ka talaga sanay matalo, no? Kapag talo may punishment, bro. Inakbayan siya ni Russell. I don't have any idea. Akala ko yung kondo kong kapalit ng race natin. Yo, it's not that easy, bro. Kayang-kaya mong bumili ng 10 condo unit. Hindi lang yun yung gusto ko. Napangisi si Russell nang kumunot ng husto ang kanyang noo. I like you, baby. Todong ngisi si Russell at tinapik nito ang kanyang sasakyan. No, never. Kunot noo pa rin ni Ethan na sagot. Ipamimigay na niya lahat, but not his baby. Not his car. Marami na silang pinagsamahan nito. Ganito niya kamahal ang kanyang sasakyan. Marami pa siyang ibang kotse, ngunit itong race car nito lamang ang pinakaiingatan niya. And Russell knows all of it. Alam nitong mahalaga sa kanya ang kotse niya. I can't believe this is happening, bro. Finally, napapasayo na rin ang kotse ni Ethan. Alright, Ethan, in one condition. Yes, there is. Pwede ka mamili sa 2 punishment, bro. Bumulong agad si Jacob kay Russell na ikinatawa naman ito.
What is it? Kunot noong tanong ni Ethan. Kaya ayaw niyang matalo dahil paniguradong babawi ang mga to sa kanya. Siya kasi palagi ang nagbibigay ng punishment ng mga to. You need to virginize a woman, Jacob said. May virgin pa ba ngayon? Wala sa sariling tanong ni Ethan. Of course! Ako ang pipili na babaeng mapaglalaruan natin. Sambit naman ni Ben. Oo, dapat yung inosente at mukhang mahirap yayain sa kama. Sambit naman ni Jacob. No, I don't like the idea. So give me your card then. Russell, if you want, I'll give you 100 million now. I want this. Tinapik nitong muli ang race car niya. His jaw clenched. But I don't want to ruin somebody's life. Then you must choose to give your car to me. Hinaplos-haplos pa nito ang kotse niya. He don't like Jacob's idea. Ayaw niya may madamay na ibang tao. But hindi niya kayang ipamigay ang pinakamamahal na kotse niya. Then let's see kung magagawa ang punishment number 2. Sa wakas, mapaglalaroan na rin natin si Ethan. Sa susunod, hindi na ako magpapatalo. Naawa lang talaga ako sa inyo. Nagtawa na lang silang apat. Ganito lang kanilang hobby every week. Baliwala sa kanila ang pera dahil lahat sila anak na mayayamang angkan sa Pilipinas. Akong pipili ng babae. Todo ngisi si Jacob na para bang may pinaplano tong hindi maganda. Make sure she's pretty. Very pretty. Sarcastic nitong sagot kaya kinilabutan tuloy si Ethan. Iniisip pa lang niya kung anong klaseng babaeng pipiliin nito. I will have McLaren! Yahoo! Parang batang tuwang-tuwa si Russell habang hinahaplos nito ang kotse niya. Tinapik niya ang kamay nito kaya natigil to. Ewan ko lang kung magagawa mo pinapagawa ni Jacob. Tumawa na malakas si Russell. Kinabukasan, habang nasa study area sila ng kanilang campus, panay ang hanap ni Jacob at Ben sa isang babae. Ngunit, hindi naman daw makita ng mga to ang lucky girl na paglalaroan ng mga to. Nakikita ko yun bandang hapon na eh. I'll go home. Bukas nyo na lang ipakita sa akin. Hindi pwede. Just wait for her, Ethan. This will be fun. Pinigilan siya ni Jacob. Tumayo sa kanyang inuupuan sabay-sabay silang napalingon sa babaeng tinitingnan ni Ben. Napakunot agad ang kanyang noon na makilalang babaeng tinutukoy nito. She's the weird girl in the jewelry shop. Ang kaibigan ng ex-girlfriend ng kapatid niya. She's weird. Makapalang salamin nito sa mata. Napakabaduy din nito magdamit. Marami rin to kung ano-anong nilalagay sa buhok nito na para bang naging mini Christmas tree ang ulo nito. Yes, dude. Siya napili ko na paglalaroan natin. Nag-iwas si Ethan ng tingin sa babaeng weird dahil napatingin to sa akin. Agad siyang inasar ni Russell na makita nitong pagkakaiwas niya ng pagtingin sa babaeng weird. Kinilabutan ata siya. Naalala niyo pa ang pagkikita nila sa jewelry shop. Halatang may gusto to sa kanya dahil halos namutla to pagkakita sa kanya. She's staring at you, bro. Mukhang crush ka niya. Yeah, crush niya si Ethan noon pa, dude. Palagi ko nakikitang nakatingin yan sa'yo. Natatawang sambit ni Jacob. Pakaramdam ni Ethan may galit pa rin si Jacob sa kanya dahil iniwanan to ng girlfriend nitong ma-inlove yung babae sa kanya. Wala naman siyang ginagawa para ma-inlove ang babaeng yon. Talagang mas charming lang siguro siya sa mga kaibigan niya. Ibang babae na lang. Come on, yung sexy naman. No, bro. Yung babaeng yan ang gusto namin. Get her virginity, and then you and McLaren are free. Or else, give her condo and McLaren to Russell. Alam ng mga kaibigan niya na madali para sa kanya ang mapapayag ng isang babae. Baka mismo babae pa ngang lumapit sa kanya. Pero ang challenge dito ay ang sikmura niya. Kaya niya ba makipag-make love sa isang weird na babaeng katulad nito? Imagining himself doing that thing would her make him sick. Just close your eyes while kissing her. Suggestion pa ni Jacob. Salamat, Carissa. Tawagan mo na lang ako kapag may emergency kayo sa shop. Okay po, Sir Roldan. You're welcome.
Bago bumaba ng kanyang kotseng kupa si Carissa, tinapos muna niya kanilang pag-uusap na may-ari ng jewelry shop na pinagtatrabuhan niya. Nagpapasalamat kasi ito sa kanya dahil palagi na lang siya mag-isang nagtatrabaho ngayon. Madalas kasi absent si Audrey dahil sa personal issue na buhay nito. Ayos lang yun sa kanya dahil madali lang naman ang trabaho niya at higit sa lahat, malakas sa kanya si Audrey. Napakabait kasi nito sa kanya. Nag-inat pa siya ng kanyang mga kamay at konting stretching pagkalabas niya ng kanyang kotse. Halos magagabi na yon dahil pang night shift ang mga subjects niya. Inayos ni Carissa ang kanyang makapal na salamin bago siya lumakad papunta sa study area. Doon kasi naghihintay si Joanna sa kanya at sabay silang papasok sa kanilang classroom. Pagpasok niya sa study area, maraming estudyante ang naroroon. Nakapagtataka nga dahil madalas sa mga ganitong oras wala na dapat na halos estudyante. Ngunit ngayon, tila may fiesta sa study area. Marami pa ring estudyante ang naroon parang tumalo ng kanyang puso nang mapatingin siya sa isang grupo ng estudyante sa bandang gilid. Naroon si Ethan Kiefer. Kaya naman pala marami pa ring estudyante. Naroon pala to. Ngunit, ang nagpapabilis ng husto ng tibok ng kanyang puso ay ang atensyon nito. Tila nakatingin to sa kanya habang tinuturo siya ng isang kaibigan nito. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Diyos ko po, baka nakilala niya ako. Agad tong nag-iwas ang tingin sa kanya na magkatitigan sila ng kaunting segundo. Ngunit sapat na yon para mabuo ang araw niya. Parang lumulutang na siya sa Cloud9 sa mga oras na yon. Napapangiti si Carissa at patuloy siyang lumakad papunta sa pinakadulong table kung saan naroon nakaupo si Joanna. As usual, nakatutok na naman ang atensyon nito sa makapal na librong binabasa nito. Uy, Joanna! Oh my gosh! Narito pala si Mr. Wright. Bulong ni Carissa kay Joanna na may halong kilig at pasimple niya pang kinurot ang tagiliran ni Joanna. Asa ka naman papansinin ka niyan? Naku friend, huli ka niya sa balita. Napansinan niya ako. Actually, malapit na nga kami maging close. Nagpapakagat-labi pa siya habang pasuyap-suyap sa table ni Ethan. Napansin ni Carissa na nagtatawa ng mga to at parang patingin-tingin ang mga to sa kanya. Samantalang nakakunot lang ang noo ni Ethan. Sa tingin niya, mukhang inaasar niya mga to si Ethan. In your dreams, may assignment ka na ba? Pagsusungit ni Joanna sa kanya. Matalik niya tong kaibigan ngunit may pagkamasungit talaga to kuminsan. Kahapon, pinakilala ko ni Ate Audrey kay Ethan. Nagtitigan kami mga 10 seconds ata yun. Tapos nang hina yung tuhod ko, parang kinuha niya yung lakas ng katawang lupa ko. Tumigil ka na nga dyan sa ilusyon mo, Carissa. Look at him. Look at us. Hindi tayo mapapansin ng mga ganyang tao. Napalabi si Carissa at pabirong pinalo niyang patpato yung braso ni Joanna. Sabi ko na hindi ka maniniwala eh. Basta, malapit na kami maging close. I can feel it. Nakangangal lang si Joanna habang nakatingin sa likod niya. Bakit parang nakakita ka ng multo? Taas kilay ni Carissa na tanong kay Joanna habang nakatingin pa rin to sa likuran niya. Para bang hindi to makapagsalita na maayos, napuko na tuloy ang noo niya at naisip niyang lumingon sa likuran niya. Ano ba kasing tinitingnan mo, Ethan? Si Carissa naman ngayon ang nagulat dahil paglingon niya, nakatayo sa kanyang likuran si Ethan. Hindi ito nakangiti at parang napipilitan lang tong lumapit sa table nila. Kulang ang salitang gwapo upang i-describe niyang kagwapuhan taglay nito. Mas lalo ata tong gumagwapo sa bawat araw. Napangakatuloy siya habang hindi pa rin siya makapaniwalang nilapitan siya nito. Napalunok siya ng 3 beses bago siya nakapagsalita. Nakatingin lang to sa kanya ng seryoso bago to nagsalita. Do you remember me? Walang ganang tanong nito sa kanya habang nakapangusa to sa pansito. Sino kaya nag-ayos ng buhok nito? Napakalinis kasi ng pagkakaayos ng buhok nito at tila fresh na fresh pa rin to kahit na magagabi na. Ethan? Oo naman.
Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit nakita niya pa ring tumayo mula sa pagkakaupo niya. Humawak na lang si Carissa sa gilid ng table upang hindi siya matumba. Nakakapanghina naman kasing kagwapuhan taglay nito. Inayos niya mabuti ang kanyang salamin. Bumuntong hininga to. Tumingin to sa mga kabarkada nito at tumingin ulit sa kanya. Nakangiti naman ng husto ang mga kaibigan nito sa di kalayuan. Napatingin tuloy si Carissa sa paligid. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.